Amen. And we need to prepare for Jesus' second coming. Kailangan nating maghanda at maging handa sa muling pagbabalik ni Jesus. That's being born again and pray every day. At yan po ang pagiging born again at ang pananalangin araw-araw. Live holy. Mamuhay ng banal Preach the gospel. at ipahayag ang mabuting balita. Amen. Amen. We divided the New Testament into 4 parts. Dinivide na po natin ang New Testament sa 4 na bahagi. By understanding the scripture in this way, we can accurately and comprehensively understand the gospel preached by the apostles. Sa pamamagitan po ng pag-unawa natin, pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa ganitong kaparaanan, talagang magagawa na po natin ang tama at malinaw na pagpapahayag ng salita ng Diyos. We should not change the order of 4 divisions of the scriptures. Hindi po natin dapat baguhin kung ano ang pasunod-sunod na dapat doon po sa 4 na bahagi ng New Testament. For example, can we place the book of Acts before the Gospel of Matthew? Halimbawa na lamang po, dapat po ba nating ilagay ang aklat ng mga gawa bago, mauuna po ang aklat ng gawa bago ang Matthew? Hindi po pwede. It doesn't make sense because the Holy Spirit did not came. Oh no. Even Jesus did not came, but Holy Spirit came first. It does not make sense. Wala po itong sense sapagkat ang Holy Spirit ay wala pa. Kahit si Jesus po ay nandyan na. We should not change even the order of books. Hindi po dapat natin binabago ang pasunod-sunod ng aklat na ito. We go through the process. Kailangan po natin na i-consider ang pasunod-sunod na proseso. Similarly, Jesus died, resurrected, and promised to send the Holy Spirit in the gospel. Gayon din naman po, si Jesus po ay namatay, muling nabuhay, at siya po ay nangako na ipagkakaloob sa atin ang banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng mabuting balita. And He sent the Holy Spirit in the book of Acts. Kaya naman po, ipinadala niya ang Holy Spirit sa aklat ng mga gawa. Therefore, we should preach the gospel like the apostles in the book of Acts. Kaya naman po, dapat natin ipahayag ang mabuting balita kung paano itong ipinahayag sa aklat ng mga gawa. And help people to be born again of water and the Spirit. At tulungan po ang mga tao na maipanganak muli sa tubig at sa Espiritu. In the 4 gospel, we believe in Jesus, His death and resurrection and ascension. Sa 4 Gospel po, nananampalataya tayo sa pagkamatay ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. In the Acts, Jesus poured out His Holy Spirit. Sa aklat ng mga gawa, ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo ay ipinagkaloob na sa atin. Amen? Amen. And then, if someone decides to believe in Jesus, don't go back to the John chapter 1 verse 12. Kaya Don't go there. kung may sino man po na nananampalataya, muling nananampalataya kay Jesus, wag na pong ibabalik ang John 1:12 sa kanya. Why do we worship the gospel of John? Bakit pumamadaliin natin ang bumalik sa Gospel of John? We don't live in the 4 gospel age. Hindi na po tayo namumuhay sa 4 na gospel lamang. We live in the church age, Holy Spirit age. Tayo po ngayon ay namumuhay na sa church age at ito po ay ang
ang era kung saan ang Holy Spirit na ng Diyos ang nagahari. We teach it to the people, apostolic gospel, born again gospel. Kaya po ito na po ang ituturo natin sa mga tao, ang Apostolic Gospel, dahil ito po ang born again gospel. Don't change the old of the books. Huwag po nating babaguhin ang pasunod-sunod ng aklat. Do you understand what I'm meaning? Amen? Nakakasabay po ba? In this church age, we cannot help people without the book of John, chapter 1, verse 12, to be born again with water and spirit. Sa panahon po ngayon ay hindi na natin basta-basta matutulungan ng mga tao na sila po ay maborn again sa pamamagitan lamang ng Book of John. That message was right in the full gospel age before Jesus' death and resurrection. Ang mga mensahe po dyan ay tama po. Ito po ay tama para doon sa panahon na iyon. That message is not message for the church age, the age of Holy Spirit. Ang mensahe po doon ay hindi na ngayon para sa church age. Why I am shout now right now? Why? Bakit po sumisigaw na siya ngayon? Kalma, Pastor, kalma. Because many Christian ministers today, they do not help people to be born again. Dahil marami po ang mga Kristiyano ngayon, hindi naman po talaga tinutulungan ang mga tao na ma-born again. We understand? Amen. Without born again with the water and spirit, we cannot enter the kingdom of God. Kung hindi po may papanganak muli sa tubig at espiritu, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. That message is even we should apply these days, today. At ang mensahe pong yan ay dapat na ipinapahayag din po natin maging sa mga panahon ngayon. Amen? Let's not go backward, but move forward. Huwag po tayong babalik, kundi dapat tayo ay forward, diretso, Forward. patuloy. Amen? No turning back. Why do we not apply the gospel of reverse like in the book of Acts? Bakit hindi po natin dapat nang i-apply pa ang mga bagay na yon sa Book of Acts? Why do we skip the book of Acts and rush to the Romans? Bakit po natin dinalampasan yung aklat ng mga gawa at dumidiretso na agad sa aklat ng Romans? Don't do that. We must experience being born again with water and spirit in Acts. Huwag po natin itong gagawin. Kailangan muna natin gawin or maranasan ang ma-born again sa espiritu at sa tubig. After born again, then let's go to the Romans. At matapos po ma-born again sa pamamagitan ng gawa ng aklat ng mga gawa, saka na po tayo pumasok sa Romans. Without born again, Romans is useless. Kung hindi po born again ang tao, kahit ituro pa ang Book of Romans, wala po itong pakinabang. Romans is the explanation of gospel and explanation of born again water and spirit. Ang Romans po ay ang pagpapaliwanag patungkol po sa gospel at maging sa kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa tubig at sa espiritu. After born again, we can go through Romans, how the gospel gave me righteousness, how the gospel gave me life. Matapos po tayong ma-born again, pwede na po tayong pumasok sa Romans at maunawaan natin kung paano ang pagiging born again ay talagang totoo sa atin at paano ito makapagbibigay sa atin ng buhay.
The book of Acts tells us reality of being born again. Ang aklat ng mga gawa ang nagsasabi po sa atin ng katotohanan sa pagiging nating born again. The book of Romans explains us how you are justified by the faith and how you could receive the Holy Spirit, the life of God. Ang Book of Romans naman po ay nagtuturo kung paano tayo ay namumuhay sa pananampalataya at paano natin tinatanggap ang buhay na galing talaga sa Diyos. And from now on, I will share with you the great subject, the gospel of regeneration, reversed by water and spirit, preached by apostles. Sa mga oras po na ito ay ipapahayag sa atin ni Pastor ang sinasabing Gospel of Rebirth. Yung muli po, magandang balita patungkol sa muling pagkapanganak sa atin sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu na itinuturo ng mga apostol. Now we have three standards of truth. Ngayon po ay may tatlo na tayong batayan ng katotohanan. What is Bible is the standard of truth. Una po, ang Biblia lamang ang basihan ng katotohanan. Second, the gospel preached by apostles is the standard of truth. At pangalawa po, ang mabuting balita na ipinahayag ng mga apostol, ito po ay isang batayan din ng katotohanan. The third, a correct understanding of New Testament era is the standard of truth. Pangatlo po, ang tamang pagkaunawa ng Bagong Testament, ng New Testament na panahon, ito po ay standard